Simula sa Hulyo, mabibili na po ang mas mura na bigas. Tinatayang maibababa ang presyo ng bigas sa 40 hanggang 46 pesos kada kilo. Kasunod po ito ng executive order na nagpapababa sa taripa ng imported rice mula 35% sa 15%. At para po pag-usapan niyan at iba pa mga issue ay makasama natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po, ASEC. Magandang tanghali, Joby. Sa lahat na nakikinig at nanonood, magandang tanghali. ASEC, una na pong tinutulan ng local farmers yung tariff cut sa imported rice. Ano po, tinataya po kasi na kalahating milyong magsasaka raw yung maapektuhan nitong desisyon na ito. So ano po ang pwede nyo maging tugon sa kanilang reklamo tungkol dyan? Joby, ang mananatili pa rin ang mandato at ang prioridad ng kagawaran para suportahan ang ating mga magsasaka and at the same time ay mapalago yung ating lokal na produksyon sa ating bansa. So, ASEC, paano natin matitiyak na yung local farmers po ay na matututukan pa rin yung local production sa gitna po ng mas mababang tariff doon sa imported rice? So ngayon, ang pinakamalaking budget ng ating kagawaran ay nasa rice sector. More than 50% ng aming budget ay dedicated and devoted sa buong rice sector. Bukod pa rito yung natatanggap natin sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Last year, pumalo yan ng 30 billion at 10 billion yan para sa RCEP. At yan ay patuloy na namamahagi tayo ng mga binhi, pataba, makinarya, of course yung ating irrigation at saka yung ating rice farmers financial assistance. So yung tugon ng ating kagawaran ay patuloy pa rin ang suporta para sa ating mga magsasaka sa gitna nitong tariff. ASEC de Mesa, lipat ako ng topic after ng bigas. Puntahan natin yung Q fever dahil ito'y confirm nga na meron dito. Ano po yung ginagawang aksyon, ahensya para, alam natin meron na kayong naging aksyon para lang mapaalala natin sa ating mga viewers yung ginagawa ninyong action para makontain yung spread nito? Sa ngayon ay natapos na ng Bureau of Animal Industry nitong Biyernes ng nakaraang linggo yung depopulation sa Marinduque at sa Pampanga ng mga infected animals within our quarantine zone. Pati na rin yung mga ilang baka, about 7 yun, na posibleng merong interaction sa mga infected animals ay nag-depopulate na rin natin. So patuloy din yung ating contact tracing doon sa mga possible na mga animals na naapektuhan din ito. So ngayon ay na-contain na natin itong sitwasyon at hopefully ay wala na uling mag-positive. Okay. Para lang doon sa mga sa mga viewers natin, ASEC, na hindi pa nalalaman yung mga sapat o mga mas maraming mga impormasyon tungkol sa Q fever, ito ba ay naipapasa sa tao? Bibigyan natin sila ng impormasyon tungkol doon, kung nangyari na ba yung sinasabing human transmission o yung contact tracing nyo ay para doon lang sa yung mga animals na involved at saka yung mga nagte-take care sa kanila o yung mga nag-aalaga sa kanila. Ngayon, yung contact tracing natin on the part ng Department of Agriculture ay para doon sa mga animals na pwedeng merong contact dito sa ating mga infected na kambing. On the human side, yan po ay isinasagawa ng Department of Health. So wala naman po tayong ngayon na transmission pa sa nakikita sa mga tao dahil lahat naman po ay na-check na ng ating din kagawaran at ng DOH at patuloy nga po yung contact tracing. Ito po ay zoonotic disease, mild zoonotic disease. At pwede pong makahawa sa tao doon po sa mga bodily fluid ng infected animals, kagaya ng ihi, yung kanila pong dumi, at yung fluid kapag sila po ay nanganganak at matransmit po doon sa farm workers, pwede pong mahawakan. Tama po. Buti sinabi ni ASEC Arnel na ito yung zoonotic at ganun yung mga paraan kung paano matransmit ito sa tao. Pero para lang ma-dispel yung mga kumakalat sa social media, ASEC, ito hindi nakukuha dahil sa kakain kayo ng infected na meat. Hindi sa pagkain, kundi doon sa kanilang mga nilalabas na dumi or ihi. Tama po?
Tama po yun. Ito po ay bacterial na sakit. At panuntunan po rin natin, patuloy yan sa Food Safety Act, na pag ang isang hayop po ay may sakit, hindi po natin yan hinahayaan patayin Yes. para gawing karne. At yan po ay pinapatay, dinepopulate at kailangan pong ilibing agad. Para naman po mas makasigurado tayo, minimum kahit po namin na lutuing mabuti yung mga karne. At iiwas po muna tayo, halimbawa malapit po sa mga infected zone, pagkain ng mga hindi dumaan sa pagluluto, kagaya po ng kinilaw dahil walang heating process na nangyari, para mas makasigurado po tayo. Yan. Maraming salamat sa lahat ng impormasyon na yun na needed po ng ating mga kababayan. Maraming salamat, ASEC Arnel de Mesa po ng Department of Agriculture.